Suspension naman ng excise tax sa gasolina at diesel. Mayayaman lang daw ang makikinabang. Di naman yata. Ba't mga maya? Siguro talaga makinabang sila. Ayan. Pero malaking bagay din ito sa ating mga ordinaryong mga mamamayan. Aris number 12, Manang Milky Rigunan, sino may sabi niyan? Milky. Lakay at Teya, sa ngayon hindi sinama nga ang gasolina at diesel sa suspension ng excise tax dahil mayayaman lang daw ang makikinabang. Ito ang paliwanag ni Finance Undersecretary Carlo Adriano, miyembro ng Development Budget Coordination Committee sa pagpapatuloy ng hearing ng DECA Tri-Committee on Legislative Energy Action Development o Lead Council ng Kamara. Ayon kay Adriano, ibinasa ang hakbang sa resulta ng 2023 Family Income and Expenditure Survey at datos mula naman sa Department of Energy. Sa 1 to 10 decile o antas ng populasyon, 1 ang pinakamahirap at 8 to 10 ang mayayaman, kung saan 50% sama ito ang malaki daw ang konsumo sa gasolina at diesel. Narito ang paliwanag ni Finance Undersecretary Carlo Adriano. Survey, the household are divided into 10 deciles. So the first decile is the poorest of the poor, yun po yung pinaka-poorest, and the 10th decile, yun po yung pinaka-mayayaman. So ang sinasabi ko po, when I say 8th to 10th decile, ito na po yung considered as one of the richest in terms of family household income, at ang kanila pong shares to total consumption for gasoline is almost at 50%. So when you remove the excise tax on gasoline, and in the case for diesel, na 85% po yung share ng 3 richest decile na yon, ang pinakamay kinabang po nito is actually those 3 richest decile. So yun po yung rationale ng recommendation ng DBCC, and that's why in the recommendation of the DBCC, we added that fuel discounts on 10 peso per liter for the transport sector or for the public utility vehicle, for the public utility transport. Pambawi naman Lakay at Teya, sinabi ni Adriano, naglaan ang gobyerno ng 10 pesos na fuel discount para sa transport sector. Paliwanag ni Adriano, 10 pesos ang fuel discount kumpara kung sususpendin daw excise tax na abot lamang sa 6 pesos. Narito muli si Finance Undersecretary Carlo Adriano. At the same time, I would like to note that, again, ang diesel po na excise is only 6 pesos per liter. Ang binibigay po naming discount, ang napag-decidean right now, is already at 10 pesos per liter. So the discount right now is greater than when we suspend the excise tax on diesel, which is only at 6 pesos per liter. Payag ni Finance Undersecretary Carlo Adriano. Ako si Milky Nagulat. Yes, Lakay. Meron na bang reaksyon ang mga members ng Justice Committee, lalo na kay Congresswoman Jervil Luistro, sa pahayag ng kampo ni VP Sara na ito'y mga katang-isip lamang at mabigat yung sinabi ni Atty. Panelo na ang kapalit daw ng testimonya ni Madriaga ay freedom, kalayaan, ex-deal. Ex-deal. Oo, ang dami. Ang sabi naman Lakay ng ATDEA, ng mga miyembro ng Justice Committee, kung meron mang paliwanag itong si Vice President Sara Duterte, at mukhang tinamaan sa maging testimonya daw nitong si Ramil Madriaga, ay magpaliwanag siya sa impeachment proceedings at welcome siya anytime sa pagdinig ng House Justice Committee. Halit daw na mag-press release at paliwanag yung kanyang school records, mas maganda na ipaliwanag niya sa hearing ng komite. Okay nga ron, abangan natin, suriin natin mabuti ang sinasabi ng magkabilang panig. Masisilayan kaya ang VP dyan. Oo. Pero naman tayo nga kumbaga ay tignan din natin yung mga pagdinig at tapos posisyon na magkabilang panig. Mula sa Kamara, ako si Milky Rigunan Nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.